Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin nga natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, political analyst Elisa Araneta at Tamba ang tila nagpapatakbo. Yan po mga karibin natin, nagpapatakbo ng ating gobyerno. Yan po ang ating alamin mula po rito sa channel ni Pinoy Streamline. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng na-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po nating alamin kung ano po ang balitang ito. Eto na po, bigyan po natin ng reaksyon, no? Who's really in control of the reins of government? Isa yan. Do you feel the president? I don't. I feel Mr. Romualdez. When you talk about PCSO, I feel the First Lady. Marami nang hindi naniniwala. Based dun sa aming resulta, ang pro-administration kumakaunti, pumupunta sa undecided. Hindi pa lumilipat sa opposition. Dahil opposition hindi pa defined. Pero gusto mo ba yun, yung base mo? Unti-unting nawawalan? Kaya ako, lungkot na lungkot ako kasi akala ko sa ating kasaysayan, ngayon lang tayo nakakuha ng mandatong ganyang kalaki, magbabago ang Pilipinas. Hindi pala, bumalik tayo dun sa inaayawan natin bago si Pangulong Duterte. Yung concentration ng economic power sa iilan at ang political power sa iilan. Ay, mas lalong nakapunta sa kanila. Nung dumating si Presidente Duterte, ako ang against. Kasi sabi ko, ano ba yung hinalal na yan? Nagmumura, walang pakundangan. First 3 years of that president, I was grudgingly. Nung nakita ko yung reform sa frontline, sabi ko, iba ito. Galing. Ito may punto, ito may malasakit. Ito ang una niyang tinaya ng ang kanyang administration sa taong bayan, ma-improve ang serbisyong pamahalaan. So, ang akin, ang sabi ko noon, siguro babalik tayo dun sa magaling magsalita, marunong magsuot ng barong, di ba? Yung the representation of what we traditionally wanted. So yan mga karibin natin, hindi lang pala tayo ang nabudol, no? Pati ilang mga analyst, nabudol din, no? Yun ang nga pong sinasabi, ha? Saan ba tayo? Dito sa palamurang may malasakit? O dito sa magaling magsalita, maganda magsuot, pero parang hindi naman presidente. Parang ganun yung lumalabas, di ba mga eto magagalit na naman po dito yung mga pro-BBM, di ba? Pero ganun po talaga ganun po yung napapansin ng taong bayan. Alangan naman sabihin natin, di ba, gustong-gusto ng taong bayan, pero hindi naman, di ba? Kasi nga po, gaya ng sabi nila, unti-unti na pong bumabaliktad yung mga supporters. Kasi nga po, napapansin po nila na wala namang nangyayari sa kanilang buhay. Sino po ba talaga ang gustong tulungan ng gobyerno? 'Di ba? Tayo ba na tayong mamamayan, 'di ba? Tayong mga dukha, tayong mga ampas lupa, 'di ba? Sino po ba talaga? Ano ba ang purpose nila diyan? Para tulungan tayo o magpayaman? Yun lang po, di ba? Simpleng tanong pero napakahirap sagutin. Ano ang purpose nila kung bakit sila nandyan, di ba? Kasi ang naiisip ko, mga karibin natin, kaya ito tumakbo ng mga politiko na ito para tulungan po yung mga mahihirap. Di ba? Yan naman po laging sinasabi nila sa eleksyon, sa mga kampanya, di ba? Tutulungan nila yung mga nasa laylayan ng bayan. Parang si Lenny lang, Well, kayo po ang mag-decide kung talagang natutulungan po ba tayo or lalo pa tayong nalulugmok sa kahirapan sa mahal ng mga bilihin ng ating bansa dito sa atin, mga ka-review, di ba?
Oh. Siguro kung matutulungan nila tayo kung pababain nila ang mga presyo ng mga bilihin, lalo ng bigas. A president. But these days, when you do a focus group discussion, ang unang lumalabas, ang pangalan na Duterte. Nawawakan sila ng taong lumalaban sa kanila. Correct, correct. Yan ang hinahanap. When you hear that after 6 years, you will always wonder, my God, he only had 16.5 million and this guy got 31 million. Correct. And he cannot realize the impact of such a political capital. Correct. He is Are you going saying, the- Professor Malotequea, that the president right now is obviously and apparently losing the political capital to unite the country, and dahil dyan, napupunta siya doon sa mga hindi nararapat na direksyon ng pamamahala na inaasahan sa kanyang pagbibigay ng mandato ng 31 million? Are you going to that direction? Yes, Eric. Kasi who's really in control of the reins of government? Isa yan. Do you feel the president? I don't. I feel Mr. Romualdez. When you talk about PCSO, I feel the First Lady. Toro. So do you feel the president No. ruling this country seriously? Yes. So ang akin, sandali lang, hindi naman kayo nahalal. Ang nahalal namin, ang nahalal ng majority Na, napakaganda po ng tanong mga ka-review natin. Ikaw na nanonood ngayon, nafe-feel mo ba yung ating presidente? No? Oo. Kasi sila, ako, mga ka-review natin at ang iba pa, hindi po namin na-feel na may presidente. 'Di ba? Kasi mas nasusunod pa si si Speaker kaysa kay PBBM. At ilang beses na pong nangyari yan. Ha? Hindi lang po isa, kundi maraming beses na pong nangyari na parang sunod-sunuran lang si PBBM. Anyway, kinukontra naman, di ba? Kinukontra sa simula, pero at the end of the day, wala, talo pa rin ni Speaker yung sa pagdedesisyon. Di ba? si BBM. Asan si BBM? Ayun. Kasi Yes. kung si BBM lang ang sa tingin ko, kung siya ang masusunod, diretso lang. Ito ang plano natin. Checklist, check. Pag bumalik ka dun sa SONA, anong na-check? Oo, yung mga legislation, pero nai-implement ba? Yung sinasabi nilang economic provision, sandali lang. Nung panahon ni Duterte, merong amendment of the retail, amendment of the investment law, Code. passage of the public service, 3 na para ng amendment sa saligang batas. Ini-implement nyo. Itong administration na to, merong PPP law. Iniba nila ang public-private partnership. Ini-implement nyo. Bakit hindi natin nararamdaman ang ini-implement yun? Alam mo kung bakit Nagkaroon tayo ng lull sa internet connection, Yes, Brother Eric. Franco. Pero napakaganda Oo, ng- pero napakaganda ng binanggit ni Mama Lu. Yeah. Sinasayang ng Pangulo ng Bansa ang napakataas na political capital and trust of the people that was given to him as a mandate noong 2022 elections because may dinudugtong siya bilang political analyst. Ang powers of the president are not truly exercised now, seemingly it appears, only by him, but it is shared by people or more powerful than him. At may tinumbok siya kanina, yung iskandalo sa PCSO na parang sindikato ang pagpapatakbo at ginagamit na huthutan ng pondo at ginuguyo sa sugal ang taong bayan, ay mukhang binanggit ni Professor Malotequea, ang asawa ng presidente, lumalabas ang kanyang involvement sa sindikato na ito ng online loto. Ganon din ang pinsan, ang Speaker of the House. At nakikita natin, ang didma-didmahan na postura ng presidente hindi nakakatulong dito sa pagtitiwala ng taong bayan if indeed he is still the one in control of the government. Short of saying na ang tanong ngayon ng taong bayan, batay sa talakayan with Professor Malotequea, is the president still competent and fit to govern? Or are there people or interest group operating behind him, running the affairs of the government? Mama Lu, pasensya ka na, we don't want to put words to your mouth. Gusto namin itanong ito sa iyo. Is the president still competent enough and fit to govern for the next years na mga tatlong taon kalahati pa ang kanyang termino, pero nakikita na ng taong bayan na ang interest of power play ang nagpapatakbo ng kanyang pamahalaan and there is instability
on the competence and trust on the President on how to govern properly on the basis of the mandate and on the direction of good governance. What Naiintindihan ko na bababa ang educational requirement para sa ating mga nahalal na opisyales. Pero hindi ba nakakainis na ang mga maliliit o mabababang rangko sa gobyerno, janitor, assuming na hindi contracted out yung service na yon, clerks and so on, kailangan may NBI clearance, di ba? Kailangan may graduate ka. Kailangan dun sa declaration mo, sworn statement, at kung nagsinungaling ka dyan, bukod sa tanggal ka, kulong ka pa for perjury. Grabe ang hinihingi natin sa ordinaryong mamamayan. Pero para sa ating mga hinalal na opisyales, di kailangan. Diba? So yan mga karibin natin, talagang grabe po, no? Tama po yung sinasabi ni Atty. Trexie Angeles, mga karibin natin, na kapag tayo po yung nag-a-apply, no? Sa dami po ng kukunin mong mga mga requirements, hindi ka pa po nakakapagtrabaho, gagastos ka na po ng medyo mabigat na rin para sa atin, kasi kaya nga tayo naghahanap ng trabaho, mga karibin natin, kasi para kumita. Pero ang lumalabas, bago tayo makapagtrabaho, pinagkakakitaan muna tayo. Wala tayong wala tayong masasabi diyan, kasi ganyan naman talaga yung natin, system. Ang ko lang mga karib natin, kasi 'di ba, drug test. Pero itong mga hinayutak na mga pulpolitiko, 'di ba? Wala yatang drug test pag pag magpa-file ng COC, 'di ba? Meron bang ganun? Parang wala, mga karib natin, 'di ba? Bakit ganun? 'Di ba, pag nag-file ka po ng COC, Certificate of Candidacy, mga karibin natin, parang nag-a-apply ka na rin, 'di ba? Pag tumakbo ka bilang isang sabihin nating mayor, presidente, vice presidente, parang nag-a-apply ka ng isang trabaho, no? Na ang mamamayan, na tayong mga Pilipino ang magdidesisyon kung pwede ba sila, 'di ba? Tayo po yung amo dito sa gobyerno. Pero wala pong ganun na nangyayari. 'Di ba? Ano lang ba ang requirement? Sige nga, kasi hindi ko rin hindi naman ako tumatakbo sa kahit nga 'di ba? Sa school lang tayo tumakbo, pero dito sa wala, hindi tayo tumatakbo. Sige nga mga karib natin, kung alam niyo po yung mga requirements ng pagtakbo, yung COC ba? Ano pang nakalagay na ibang papeles doon? Meron bang NBI, police clearance, barangay clearance, or simpleng certificate of candidacy lang, mga karibin natin, yung ibinibigay nila? Wala bang drug test? 'Di ba? Napaka-unfair po. Samantalang yung papasukan nila, kasi trabaho yan samantalang yung papasukan nila, yung pinaka-sensitibong trabaho sa ating bansa. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibin natin, comment na lang po. Yan, gaya nga po ng sinabi kanina, ang tila in control ng ating bayan ay si Speaker Romualdez sa gobyerno. Dahil nga po yan sa House of Representatives, di ba? At si First Lady naman sa Lotto. Yan po ang sinabi kanina, di ba? Ano sa palagay nyo? Totoo po kaya yan? Yan po ba ang napapansin din ng ating mga kababayan? Well, anyway, lahat naman tayo may kanya-kanyang reaksyon. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ano pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa nating reaction video, at wag din pong kalimutan mag-subscribe kay Pinoy Streamline. Yan, nasa description po ang full video ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.